Acute gastroenteritis na may 1,466 na kaso, bulutong na may 600 kaso at gastritis na 554 na kaso. Samantala, naitala rin ang 2,578 na kaso ng hypertension at 1,673 toothache cases noong nakaraang buwan. At yan ang balita sa oras na ito. Ako si Rufa Mokalid. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Skelan. Mag-Skelan, isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Head and Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulders. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Ibarra at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda na naman at mapagpalang umaga ho sa ating lahat. At welcome sa ating episode ngayong araw na ito ng ating programang MHS Delivers. Ito na ho ang ating 164th episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayon po ay April 11, 2024 at ikalawa sa buwan ng Shawwal. Ho sa lahat natin, sa lahat ho ng Bangsamoro, sa lahat ho ng tao sa buong mundo ho. Kami ho ay bumabati sa inyo ng Eid Mubarak. Ayan, I'm sure ang bawat pamilya ho ngayon ay nagsasaya bilang selebrasyon na ho sa ating natapos na buwan ng Ramadan. At sana ho ay naging makahulugan na kompleto ho natin ang ating pag-aayuno maliban ho sa mga karamihan sa ating mga kababayang babae no sa ating rehiyon dahil hindi ho maiiwasan. Yun na ho kompleto ang ating pag-aayuno. And tayo ho ay live na live pa rin ho ngayon sa ating Facebook page. Yan ay Ministry of Human Settlements and Development.
mapakikinggan at mapapanood ang ating programa ngayong araw na ito. Yan ho ay tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ngayong araw rin po ito, syempre sinasamahan pa rin tayo ng ating mga kapwa homecaster at mga kabalay para ho mas maging masaya at mas makahulugan ang ating paghahatid ng impormasyon sa ating mga kabangsamoro ngayong araw na ito. Mula sa ating kanan, sa aking kanan, nariyan pa rin ang ating kabalay na si Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun kumbaga. At gising na gising naman tayo ngayong araw na ito. Kahit na paano, kahit na marami tayong mga ginawa ngayong araw na ito, ay gising pa rin tayo. Gising na gising ang Happy ating mga holidays. diwa. Yes. Doon sa mga nagbakasyon, i-enjoy niyo po ang inyong mga bakasyon. Doon naman sa mga naiwan lang sa mga bahay nila, kapiling ang kanilang mga miyembro ng pamilya, masaya pa rin ho ang bawat isa wherever you are. Nakadepende lang ho yan sa ating mindset at kung paano ho natin hinahanap ang ating kaligayahan sa araw-araw. Ayan. So mula sa ating kanan, nariyan naman sa ating kaliwa ang ating kapwa homecaster din at kabalay na si Hamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Hamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At good morning po, Ma'am Sally. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live. And Eid Mubarak po sa lahat ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga Eid kasama ang kanilang mga pamilya. And welcome po sa ating panibagong episode ng MHS Delivers. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Ayan ho ang pagbati mula sa ating mga kabalay dito sa station. At nasa kabilang kwarto naman sa ating technical room, ang ating kabalay na si Almansor, si Darren, si Sir Archie at si Sir Alan. Ay, si Sir Rupert pala ngayon. Sorry, nako naman. Sige, at tayo ho ay kukumpletuhin natin. Actually, ang ating mga segment ng ating programa ngayong araw na ito mula ho sa ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses at ang inyong inaabangan na segment ho ng ating programa, ang KKK. Hindi po yan kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Mamaya ho malalaman natin sa mga hindi pa nagkakaalam. Subalit sa ngayon, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, ready na ho yung ating guest. No? Para sa ating timely masyado again. Napaka-timely ng ating topic ngayong araw na ito. Dahil sa mga ginagawang pagdiriwang sa linggong ito para ho sa ating natapos na pagsasakripisyo at pagbibigay ho ng pagpapakita ng ating generosity sa ating mga kapwa. Andito ho ang ating guest at siya ay pakikilala ng ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria? Yes, ang guest po natin ngayong araw na ito ay muli galing sa Bangsamoro Darul Ifta. Siya po ang isa sa mga siya po ang nag-iisang Bangsamoro spokesperson ng BDI, ang Bangsamoro Darul Ifta designate. Pero ang guest po natin ngayong araw ay planning officer ng religious affairs ng BDI, Sheikh Abdul Kahar A. Musa. Assalamualaikum, Stads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakagandang araw and binabati po namin kayo on behalf ng opisina po ng Bangsamoro Darul Ifta. Binabati po namin ang lahat, mga Bangsamoro, kasama na rin doon yung Ministry of Human Settlements and Development. Yes. Assalamualaikum and Eid Mubarak for this year 2024. Eid Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Eid Mubarak din ho sa inyo, Sheikh, at Eid Mubarak din ho sa inyong mga kasamahan sa BDI. Mamaya-maya ho, sir, babalikan namin kayo para sa ating MHS Discusses, kung saan pag-uusapan natin para malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ang ating
topic na Best Celebrations of Eid al-Fitr. Naku, napakaganda nito, napakasayang pag-usapan na kung paano nga ba ipinagdiriwang ng iba't ibang mga pamilya, ng iba't ibang lahi, no? Ano mga paraan kung paano sineselebrate ang Eid al-Fitr. Mamaya-maya ho yan, malalaman natin sa ating guest speaker. Babalik natin siya pagkatapos lamang ng ating mga paunang segment ng ating programa. Sir, please stay with us. Sheikh Abdul Kahar Musa ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Sa ngayon, atin ho munang tunghayan bago ho tayo dumako sa ating balitaan. I believe ready na ho yung ating kabalay dyan na si Al Mansor para ho ano ba ito? I-play ba natin uli? Yung sige. Okay, atin hong pakinggan ang ating napakahalagang patalastas. Nako, palagi ho itong piniplay natin para malaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig kung ano nga ba ang siyam na requirements, kung paano ho tayo maka-avail ng ating housing loan program, paano tayo maka-avail ng housing unit dito ho sa programang ito in partnership with the Pag-ibig Fund. And hopefully, in the coming months, ito ho ay may implement na natin all the way. Ayan, kabalay na Al Mansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At yan ho ang ating paalala regarding our housing loan program. Bakit kaya ako natatawa? Sorry. Masaya lang po ang inyong lingkod kasi nakita ko si Archie tumatawa. Nadamay ako. Okay, sige. At yan ho yung 9 requirements. Kung gusto niyo maka-avail, dapat ngayon pa lang ho ay member na kayo ng Pag-ibig Fund. At yung mga papeles na yon na inyo pong ihanda in case okay na ho yung implementation ng ating housing loan program, ready na po yung mga isisumitin ng mga papeles para ho maging aplikante kayo ng ating housing loan units under this program. At ngayon tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong April 11, 2024 and the 2nd of Shawwal 1445 para sa ating 164th episode ng ating programang MHS Delivers. At ang ating nag-iisang headline ngayong araw na ito, MHSD nakibahagi sa TOT ukol sa shelter at protection mainstreaming.
At sa detalye ng ating balita ngayong araw, narito si Kabalay na Ria. Lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa Shelter and Protection Mainstreaming Training of Trainers, ang TOT, na ginanap sa Luxent Hotel, Quezon City noong unang araw hanggang 5 ng Abril ngayong taon. Ang mga kalahok ay binigyan ng 3 module na nauugnay sa aktibidad kung saan ang bawat isa ay binubuo ng 2 sesyon. Pagkatapos ng mga presentasyon, hinati ang mga kalahok sa mga grupo at nirepaso nila ang training package. Mula sa 3 hanggang 5 araw, pinangunahan ng mga kalahok ang mga sesyon na parang nagsasanay sila ng isa pang grupo ng mga trainee, kung saan nakatanggap sila ng feedback kung paano nila mapapahusay pa ang kanilang pagsasanay. Sa pangunguna ng International Organization for Migration Philippines na sinuportahan ng United States Agency for International Development, ang USAID, Bureau of Humanitarian Assistance, layon ng capability building activity na mag-ambag tungo sa pinabuting emergency preparedness at response capacity para sa gobyerno ng Pilipinas upang mabisang tugunan ang mga pangangailangan ng mga mobile vulnerable na populasyon, kabilang ang internally displaced persons, sa pamamagitan ng pinahusay na koordinasyon, pamamahala ng impormasyon, at pagpaplano sa tirahan na nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan. Pangunahing layunin ng aktibidad na ipagsama ang mga prinsipyo ng makataong proteksyon sa pagpapatakbo ng shelter assistance programs, lalo na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga diskarte sa do no harm. Matiyak ang makahulugang access, tiyakin ang pananagutan, at isulong ang pakikilahok. Ang kinatawan ng MHSD sa buong aktibidad ay sina Engineer Johaira T. Rahim at Architect Rene J.F. Marcos mula sa Planning and Design Division, at by Najma A. Gialudin mula sa Housing and Human Settlements Division. Para sa mapayapang ko umuwi at maunlad, na pamamaya ko pang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. At yan ho ang ating balita sa araw na ito, na ang detalye ay binigay ng ating kabalay na si Ria. Maraming salamat. At sa lahat ho ng nagkikibahagi sa atin, nagbibigay ng mga impormasyon ng kanilang mga aktibidades, maraming salamat sa inyo. This time mula sa PDD at mula sa HHSD na nakibahagi sa napakahalagang training na atin hong naibalita sa inyo ngayong araw na ito. At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli at napaka-importanteng paalala. Inyong matutunghayan na pagkatapos ito ang ating IPH at ang ating HSF. Patuloy na ho sa ating MHS Discusses at ang ating KKK. Narito ang ating paalala regarding our free housing project. Ito ho yung ating resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Hey! Okay, at yun ho ang ating
patalastas na napakahalaga dahil nalaman ho natin na sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagsasakatuparan tayo ng ating mga resettlement housing projects. Yan ho ay mula sa ating mainland, sa Maguindanao, sa Lanao del Sur at sa Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sinasabi nga ng ating kabalay na si Rhea, 3x3. 3 sa mainland at 3 sa island province. Ayan. At ngayon, ano kaya ang ating matutunghayan sa ating IPH ngayong araw na ito? Mahaba-haba ba ito or maikli lamang? Ayan, ito na ho ang ating kabalay na si Rhea nagbabalik para sa kanyang IPH. Ano kayang trivia ang kanyang ibabahagi sa atin ngayong araw na ito? Kabalay na Rhea. Pag-uusapan po natin sa segmentong IPH na impormasyong pambahay at hanap buhay ang araw ng kagitingan na naganap ng ika-9 ng Abril. Tama yan. So, okay. Isa sa mga holidays natin para dagdag sa long vacations natin. Ang araw ng kagitingan o kilala rin bilang araw ng bataan o araw ng bataan at korregidor ay isang pagtalima sa Pilipinas kung saan ginugunitang pagpagsak ng bataan noong ika-9 ng Abril 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, World War II. Dahil sa kahalagaan ng bataan sa World War II, ang holiday ay opisyal na kilala bilang Bataan Day o Corregidor Day bago ang 2000 at kilala pa rin, taong 2000 at kilala pa rin sa ilalim ng pangalang ito ng iba. Sa Estados Unidos, ang holiday ay pinagdiriwang sa Maywood, Illinois, kung saan ito ay tinutukoy na lumang pangalan na ito. So, kumbaga sa ating araw ng kagitingan, somewhere else sa mundo, Maywood, Illinois, for example, tawag pa rin nila is Bataan Day or Corregidor Day. Nang bukang liwayway ng ika-9 ng Abril taong 1942, taliwas sa utos ni na General Douglas MacArthur at Jonathan Wainwright, I shall return. Yes. Ay isinuko ni Komandante General Edward P. King Jr., pinuno ng pwersa ng Luzon sa Bataan, ang mahigit 76,000 na mga nagugutom at nagkakasakit na mga sundalo. 67,000 sa kanila Pilipino, 1,000 Pilipinong insik at 11,796 Amerikano sa tropang Hapones. Oh, kalaban ng Hapon. Kalaban ng Hapon. Okay, that time, huh? That was the time. That so, year. nung panahon na hanggang ngayon, inaalala pa rin natin ang mga pangyayari sa araw na iyon na tinatawag natin ngayong araw ng kagitingan. Yes. So yun pala ang pinag-ugatan kung bakit naideklara na holiday itong April 9. Noon yun, pero sa ngayon maraming salamat sa bansang Japan or Hapon dahil ang dami na nilang tulong sa atin, sa ating mga, of course, sa ating mga IDPs through the Japan International Cooperation Agency or yung ating tinatawag na JICA. Ayan. Marami pa ho ang kanilang mga proyektong pinupondohan para ho sa ating kapwa Bangsamoro at kapwa Pilipino. Ayan. At nalaman natin mula kay Kabalay na Rhea ang importansya nitong April 9 na holiday. Kung sa kalendaryo pa, tumitingin ako sa kalendaryo ngayon, Day of Valor. Ayan. Araw ng kagitingan. Tayo ba'y magiting? Magiting na. Pagtinginan? Ay. Iba ba? Iba na yun. Okay. Ayan na. Salamat sa ating mga hero. Ano nga ba sa hero sa Tagalog? Bayani. Salamat sa ating mga bayani na nakipaglaban ho para makuha natin ang ating kalayaan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, napalakpakan pa ho na. Nagpalakpak pa ang ating kabalay na si Hamsi para ho yan sa ating mga nagbuwis ng buhay. Kung sa atin pa yung ating mga mujahideen. Diba? Yung ating mga martir, yung ibinigay ang buhay for the benefit of our kapwa Moro, no? Para ho sa mga susunod na taon ma-enjoy nila ang mapayapang pamumuhay. Yes, inshallah, from this point forward. Ngayon naman, mula ho sa ating IPH, tayo ay dadako naman sa ating HSF. Pareho lang na may H dahil happy tayo ngayong araw na ito at nairaos natin at umabot tayo sa Ramadan ngayong taon na ito. At ngayon nga ay naidaos na rin natin ang ating Eid al-Fitr. Okay, sige. Sa atin hong kaliwa, dyan ang ating kabalaya si Hamsi para ihatid sa atin ang tips
Ano nga ba ang kanyang tips ngayon para sa ating HSF para sa magandang kalusugan at kaligtasan natin? Kabalay na Hamsi? Yes po, Ma'am Sally, at magandang umaga po again sa ating mga kabalay. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, ating pong pag-uusapan ngayong episodyo ang Stress Awareness Month. Ay, gusto ko yan. Yes, Ma'am Sally. Ang Stress Awareness Month ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap tuwing Abril na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga sanhi at epekto ng stress. Pati na rin ang pagtataguyod sa mga diskarte na diskarte para maiwasan itong stress. Nilalayo nitong i-highlight ang mga kahalagaan ng pagkilala sa stress, pag-unawa, epekto nito sa mental at physical na kalusugan ng isang tao, at pagbibigay suporta para sa mga individual upang epektibong makayanan ang stress. Bakit mahalaga ang Stress Awareness Month? It reminds us to pay attention to our health. Ayon sa official na website ng Stress Awareness Month ay isa sa pambansa at pagsisikap upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga panganib ng stress, matagumpay na diskarte sa pagharap nito, at nakakapinsalang maling kuro-kuro tungkol sa stress na laganap sa ating lipunan. Ang Stress Awareness Month ay isang patuloy na kampanya sa kamalayan at edukasyon mula noong 1992. So sinimulan po itong Stress Awareness Month noong 1992. At narito kung paano i-observe ang Stress Awareness Month. First, practice meditation. Isa sa pinaka-epektibong paraan upang harapin ang stress ay upang matutunan kung paano patahimikin ang isip or pagpapakalma. Ang pagmumuni-muni ay isa sa mga pinakasikat na paraan na pagkamit ng tahimik na ito. Ginagawa na ba yan? Yes, Kabalay na Hamsi? Ikaw, Kabalay na Ria? Napaka-importante po ito ng bahagi o ng pag-obserba ng stress. Eid Mubarak. Sige. Pangalawa, pag-ehersisyo. Number 1 po, pangalawa po sa ating listahan sa pag-ehersisyo, ang isa sa paraan upang labanan ng mga nakakapinsalang epekto ng stress ay ang pag-ehersisyo. Pagpunta sa mga lugar kung saan marerelax tayo at mga sariwang hangin kung saan tayo makakapagmuni-muni. At pangatlo at panghuli, surround yourself with the good people. Tama yan. Ang pagpapaligid sa inyong mga sarili sa mabubuting tao ay tumutukoy sa sadyang pagpili sa paggugol ng inyong mga oras sa mga individual na may positibong contribution sa inyong buhay or sa inyong mga sarili. Ang pag-ugali ay kinabibilangan ito ng maaaring mabubuting tao ng kaibigan, miyembro ng pamilya, mentor, kasamahan sa trabaho at mga positibong nag-aambag sa inyong buhay. At huwag nang pansinin yung mga indifferent people. Ayan. Okay. At pangapat at panguli is visit your doctor. Napaka-importante po ng pagbisita sa inyong mga doktor para sa mga professional na advice para sa ating kalusugan at mental health. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Ayan. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa iyong ibinahaging mga impormasyon kung paano malalaman kung stress ka na ba o hindi pa, at paano epektibong mapapamahalaan ang ating mga stress sa buhay. Yan. Importante yan dahil kapag hindi ho tayo marunong mag-manage ng ating stress, yan ho ay nagiging sanhi ng mga sakit. Masakit mental natin. Health po yung nakapekto. Yes, tama. Susunod yung physical. Totoo yan. Naku, nag-aati ng ating mental health. Kabalay na Hamsi at Kabalay na Ria. Dahil kapag naapektuhan yan, mawawalan tayo ng gana sa buhay. Kaya mag-file po ako ng leave sa ating... Yun yung way ni Kabalay na Ria para ma-relieve para ma-manage ka ng stress. Exactly. Okay. At parang gusto ko na rin mag-file ng leave. Hindi pa enough sa kanyang long weekend. Ayan. At ang iba naman, ang ginagawa nila para ma-manage ang kanilang stress ay naglalaro. Yes po. Diba? Naman, karamihan ngayon. Yes po. Napaka-epektibo sa yung mga tao na kapaligid sa kanila. Totoo yan. Pero huwag masyadong yung naglalaro sa ating smartphone na wala ng tulog. Hindi ho maganda yon. Stress squad po, pero maapekto din po ang ating mental health. Tama yan. Nako, importante ang tulog. Dapat kumpleto ho ang ating tulog. Okay? Maraming salamat ulit, Kabalay na Hamsi, sa ating HSF, Health and Safety First, ngayong episode natin ng ating programa ang MHS Delivers. At tayo ho ay tutuloy na, Kabalay na Hamsi at Kabalay na Ria, sa ating MHS Discusses. Ito ho ang segment ng ating programa kung saan magkakaroon tayo ng makabuluhang talakayan. Kapiling ho yung ating mga guest speaker kung saan manggagaling ho sa kanila ang mga impormasyong dapat ho nating malaman at dapat nating maihatid sa ating kapwa Bangsamoro at sa ating kapwa Pilipino. Okay? At nagbabalik ho ang ating
Okay. Nag-rejoin na. There we go. Ayan. Kinabahan dito ang Natakot naman ako kay Kabalay na Hamsi. Sige. Mamaya-maya ho, babalik na. Sige, yan ho. Actually, ito ho yung ating challenge. Kapag tayo ho ay nagkakaroon ng ating mediated, no? Nagkakaroon ng ating via Zoom or via Google Meet, iba pa rin po yung live. At alam ko ho na sumasang-ayon ang ating guest speaker ngayon. Iba ho kung live ang ating guest para ho pag-usapan natin ang ating topic. Pero, despite of these challenges, andito ho yung ating guest speaker. Kapiling ho natin. Upang pag-usapan ang ating topic, kagaya nga ho ng ating nasabi kanina, ito ho ay Best Celebrations of Eid al-Fitr. Ayan, nagbabalik ko ang ating guest speaker, si Sheikh Abdul Kahar Musa. Sir, okay na ho ba? Dinig niyo po kami? Yes po, ma'am. Okay. Assalamualaikum and Eid Mubarak po sa atin lahat. Okay, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, sir, kayo ba ay ready na ho para sa ating talakayan ngayong araw na ito? Yes po, inshallah. Inshallah. At umaasa po tayo kay Allah na makakabahagi tayo ng mga konting karunungan at kaalaman patungkol sa itong ginaganap na Eid natin. Alhamdulillah, pagkatapos nating matapos ang pagfa-fasting sa buong isang buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah. That's right ho. So, sir, ano ba ang dapat naming malaman, no? Ano ang dapat naming malaman, yung mga importanteng impormasyon ho na dapat naming malaman mula sa inyo patungkol ho sa Eid al-Fitr para humaumpisahan natin ang ating talakayan? Yes po. Una sa lahat, mga kapatid sa pananampalataya, sisters, tsaka kay sir, ang family ng Bangsamoro Darul Ifta na pinamumunuan po ni Bangsamoro Mufti Abdul Rauf A. Jalani ay nagpapasalamat sa pagbigay ng pagkakataon upang sa ganoon ay maipaabot natin ang ating boses sa maraming mga Bangsamoro at magkaroon sila ng pagkakataon na malaman kung ano ba yung nararapat na malaman nila patungkol sa pagse-celebrate natin ng Eid al-Fitr within this year. Una sa lahat, ma'am, ang buwan ng Ramadan ay isa sa pinakamalaking blessing na kung saan ay ipinaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayong mga Bangsamoro, at naisagawa natin at naisakatuparan natin ang lahat ng mga gawaing pananampalataya na kung saan ay inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang blessings na yon ay hindi lang doon nagtapos, na inabot natin at naisakatuparan natin ang mga gawaing pananampalataya katulad ng fasting, pagdarasal, pagbibigay ng kawang gawa. Ay hindi lang yon, bagos ay ipinaabot pa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan tayo ng pagkakataon na ma-fulfill natin at matapos natin ang isang buwan na pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan. At nandito tayo ngayon sa mga araw na ito na tinatamasa natin. At kumbaga ay nagagalak tayo na nagse-celebrate ng Eid al-Fitr pagkatapos nating isakatuparan ang kautusan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang pananampalatayang Islam ay dalawa lang naman ang festival or feast na kumbaga ay inilaan sa pananampalatayang Islam. Una dito, ito yung Eid al-Fitr, ito yung feast na pagtatapos ng buwan ng Ramadan, at ang pangalawa dito yung Eid al-Adha, doon naman doon sa pangsampu ng buwan ng Dhul Hijjah. So itong dalawang araw na ito, ma'am, ay isa sa pinakamalaking araw na kung saan ay binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ipagbunyi natin at gawin natin ang anuman ang gusto natin gagawin na ikakagalak natin, ikakasaya natin. Ang pinaka-importante lang doon ay doon sa kondisyon na hindi tayo lalagpas doon sa mga gawain na ipinagbabawal naman din sa atin ng pananampalatayang Islam. Okay. So yun ho, basically, ang mayroon sa Eid al-Fitr, no? Pagkatapos ho nating mag-ayuno ng isang buwan, according to our guest speaker, binigyan tayo ng pagkakataon na magsaya dahil sa mga nagawa natin during the month of Ramadan.
Sir, kung pag-uusapan ho natin itong mga dapat natin gawin pagsasaya ngayong Eid al-Fitr, alin ho ba sir sa mga ginagawa natin usually pag ganitong Eid al-Fitr ang hindi na ho karapat-dapat o hindi po dapat natin gawin? Sumusobra na ho sa ating kamantayan bilang mga Muslim. Yes po ma'am, natanong mo kasi ang kailangan nating malaman dito ay mapaghiwalay natin yung gawaing pananampalataya sa kultura. Sometimes kasi bilang tayo mga mananampalatayang Muslim, lalo pat yung malalayo na talaga, malayo na doon sa pinanggalingan ng original na Islam. What I mean ay yung doon sa Medina, doon sa Makkah, kasi doon naman din umusbong yung pananampalatayang Islam. So kung titingnan natin yung Pilipinas ay lalong-lalo yung Bangsamoro, so napakalayo natin. So at meron na rin din tayong mga practices, cultures na sometimes ay parang siya pa ang nauuna doon sa practices in belief. Lalong-lalo na dito sa pagse-celebrate natin ng Eid al-Fitr na ito. Alam nyo, ma'am, ang Eid al-Fitr kasi ay katulad din ng buwan ng Ramadan, ito ay gawaing pananampalataya. Na kung saan ang kailangan nating isakatuparan dito ay yung mga gawain na hindi lalabag doon sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. And speaking of Eid, ma'am, unang-una, napakarami kasi dito yung mga teachings ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago natin sabihin kung ano pa yung, bago natin mabanggit kung ano ba yung mga practices dito sa atin sa Bangsamoro, na kapag natapos natin yung pag-aayon sa buwan ng Ramadan, ay nakikita natin yung mga Bangsamoro kaliwat kanan kung ano yung mga ginagawa. So, bago natin masabi yun, ano ba yung mga practices ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kapanahunan niya kapag dumarating yung mga ganitong araw sa kapanahunan niya. Una dito, ang turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag dumating ang Eid al-Fitr o Eid al-Adha, ay ipinagbabawal niya ng fasting. Hindi pwedeng mag-fasting. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katunayan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbawal niya sa atin ang mag-fasting sa dalawang Eid. What we mean by dalawang Eid, yung doon sa Eid al-Fitr pagtatapos ng buwan ng Ramadan, at doon sa pangsampu sa buwan ng Dhul Hijjah. Dahil itong araw na ito, doon sa isang authentic na hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa dito sa araw na ito, yawmu aklin wa shurbin. Ibig sabihin, ang ginagawa dito, araw na ito ay inilaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang kumain, upang uminom ng mga halal o di kaya mga non-prohibited sa atin. Okay. Yes, ma'am. Okay, there you go. Bumalik na po. Yes, okay. Alhamdulillah. MashaAllah. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam din sa some of his practices ay kapag natapos ang Eid ay binibisita niya ang kanyang mga kapitbahay, binibisita niya ang kanyang mga relatives, ang kanyang mga companions, binibisita niya ang kanyang family, ang kanyang mga family. Yan, come on. Yes po. You may now continue. Isa sa pinaka highlight na kumbaga ay ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kapanahunan niya kapag nagtatapos dumarating itong Eid na ito ay binibisita niya ang kanyang mga kapitbahay, binibisita niya ang kanyang relatives and families. So siguro isa ito sa pinaka-importante siguro ma'am na kailangan nating isakatuparan lalong-lalo na sa panahunan natin sa atin sa mga Bangsamoro kasi speaking ng mga practices dito sa atin sa mga Bangsamoro na hindi naman din natin masabi na tumutugma doon sa katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napapansin natin dito sa atin sa Bangsamoro na kapag nagtatapos yung Eid ay talagang nag-uunahan para makapunta ng picnic, para makapunta ng beach, para makapunta ng dagat. Tama ho yan. Actually, hindi naman pinagbabawal yung pumunta tayo doon sa mga tabing dagat o sa mga seashore upang baligo o upang doon mag-celebrate. Pero may pinaka-importante bago natin gawin yon. Ano yung pinaka-importante pagkatapos nating magsalan ng Eid, lalo pa doon sa celebration ng Eid? Ang pinaka-importante doon, kung buhay pa ang mga magulang mo, bisitahin mo, puntahin mo, kumustahin mo, si ama. Okay, sige. So hindi naman natin sinasabi na bawal yon o pinagbabawal ng Islam. Pero mas unahin natin kung ano yung karapat-dapat. And then mas unahin kung ano yung sunnah at ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung ginawa niya pagkatapos ng Eid, binibisita niya ang kanyang mga immediate families,
ang kanyang mga kapitbahay. So siguro sa atin Bangsamoro, ito yung pinakamainam siguro ma'am. Alhamdulillah ngayon sineselebrate natin ang Eidul al-Fitr. Siguro bago tayo pumunta doon sa kung ano man yung mga puok at mga areas na gusto natin puntahan, ay iuna muna natin bisitahin kung sino pa sa atin ang buhay pa ang mga magulang, ay bisitahin natin pagkakataon itong Eid na ito na ipadama sa ating mga magulang yung pagmamahal natin, ang ating respeto sa kanila. And then also sa mga families natin, and also sa ating mga kapitbahay. And yung signal natin ma'am, nag-i-aid na rin ang Tama, sir. Ano siya, puyat din po sir yung ating yung signal natin. Okay. Gusto na rin siguro mag-eat. Okay. Sige sir, continue po. And shortly, yun yung pinakamainam po ma'am, ay pagkatapos ng Eid, ay bisitahin natin ang mga mahal natin sa buhay, ipadama natin sa kanilang ating pagmamahal, at kung lalong-lalo na yung mga kaibigan or yung mga kapitbahay natin or mga relatives natin na mayroon tayong some sort ng pagitan o hindi masyadong pagkakaintindihan. Itong pagkakataon, itong Eid na ito ay pagkakataon upang sa ganun ay linisin natin ang ating mga relations doon sa mga tao na yun. Linisin natin ang mga puso at ipakita natin sa kanila na talagang naturuan tayo ng Ramadan at nabigyan tayo ng blessings ng Ramadan na we give up lahat ng mga hinagpis o di kaya galit natin, galit sa ating mga tampo. Yes, ang puot, yes po. Okay. So yun pala, Sheikh, ang dapat natin gawin, no? Tuwing Eidul Fitr. Imbes na, karamihan kasi, sir, sa mga ginagawa ng ating mga pagka kinabukasan na pagka Eidul Fitr, pagkatapos magsambayang, nagsipaglayasan na po yung ating mga kapwa dahil pupunta sa beach o nagbabakasyon. Pero ang iba sa kanila, sir, ay kapiling naman yung kanilang mga magulang, kasama nila sa beach or yung kanilang mga kapatid. Yun, nawawala lang sir yung yung parang pagbibisita doon sa mga bahay ng ating magulang. Kung separate man sila, bahay ng mga kapatid natin, kapitbahay. Yun po yung nakakalimutan ngayong mga araw. Yes, at actually ito yung pinaka-essence ng Eid na ma'am, yung pagbibisitahan natin. Kasi alam natin sa buwan ng Ramadan ay we don't have a lot of kita ka dahil kapag kahit bibisitahin mo rin yung kapitbahay mo, yung relatives mo, wala rin siyang oras kasi napaka-busy natin sa gawaing pananampalataya. So, after ng Ramadan, ito yung pagkakataon upang isakatuparan natin yung gawaing pananampalataya na yun. Kasi ang pagbibisita ay hindi lang ito as a tradition. Isa ito sa mga pinakamalaking gawaing pananampalataya na to be realized. Okay. Let's wait for sir. Yes, po ma'am. Ayan, bumalik na ba? Welcome Ayan. back. Welcome back, sir. Bumalik na naman. Okay, mashallah. Ewan ko lang kung saan ba ito pupuntin natin, ma'am. Sige po. Sir, mas masaya kami, sir, na nandyan kayo, bumabalik-balik. Sige po. Okay. So, aside from yung, sir, yung ating pagbibisita sa ating mga magulang, sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, ano pa ho yung dapat na gawin ng isang Muslim during Eidul Fitr? Yes. Isa pa dito na pinakamalaking sabihin natin gawaing pananampalataya, hindi lang din kultura, ay dito sa Eid na ito ay kung ginawa natin at practice natin ang pagbibigayan doon sa buwan ng Ramadan. Itong Eid na ito ay lalo pa nating paigtingin at lalo pa nating palakasin. Kasi alam natin sa buwan ng Ramadan ay parang napaka liit ng pagkakataon na may sakatuparan natin yung pagbibigayan. So itong Eid na ito ay parang open siya, unlimited yung pagbibigayan natin. When we say pagbibigayan ay hindi lang sa pamamagitan ng in goods, kumbaga yung bibigay ka ng pera or bibigay ka ng ano pa man dyan na makamundong bagay. Yes, isa na doon dito sa pagbibigayan na ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yes. Isa na dito ay halimbawa may dinadala akong kumbaga galit o di kaya ay puot
o di kaya ay sakit ng damdamin sa kapwa ko, kapitbahay ko, ano pa man. Isa sa pinakamalaking blessing mo sa kanya sa Eid na ito, bisitahin mo yung tao na yun na hindi ka kinakausap. At kausapin mo siya, Assalamualaikum kapatid, Eid tayo, Eid Mubarak. Alam kong matagal na tayo hindi nag-uusap at inaasam ko na darating yung panahon na ito na magkakausap tayo. Ito pinapakita ko sa iyo na kung ikaw yung may pagkakamali sa akin ay pinapaalam ko sa iyo, sa Eid na ito ay wala na sa akin yun. Kung ako naman din ang mayroong nagawang pagkakamali sa iyo, sa Eid na ito ay hinihiling ko na kalimutan natin kung ano yung hindi natin pagkakaintindihan. So isa ito sa pinaka-the best na practices na isa katuparan natin at gawin natin dito sa Eid na ito habang sineselebrate natin. Masya Allah, alhamdulillah sir, no? Isang halimbawa sir, napakasimpleng halimbawa lang. Kunyari sa isang mag-asawa, kung hindi mo pinapansin yung asawa dahil galit ka sa mga nakaraang araw sa Eid al-Fitr, nako, wag mo na hong pahabain pa yung nararamdaman. Wakasan mo na during that time. At yes. At dahil Sheikh nabanggit niyo po, yes. Sige po. Please continue. Yes, aturo ng Prophet doon sa mga taong hindi nagkakaintindihan o may hituan or may mga some sort ng pagitan, ang pinakamainam sa kanila kung sino ang maunang humingi ng kapatawaran, kung sino yung maunang magsalam. Sila yung pinaka-the best. Kaya huwag kang masyadong ma-pride na, no, siya yung may pagkakamali sa akin. Ako ang may karapatan. So siya yung nagkamali, so siya dapat humingi ng kapatawaran. No, dito sa Eid na ito, ipakita mo sa kanya na kahit siya yung nagkamali, pumunta ka sa kanya bilang katuruan ng Islam at bilang celebration ng Eid, ay ipakita mo sa kanya na kung ano yung mga pagitan na umusbong sa inyong dalawa ay wala na yun. Kumbaga ay inalis mo na yun sa iyong sarili. Yes. No? Do not go after your pride, but go after the barakah, yung blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. With this discussion na Sheikh na ginagawa natin, ito pinag-uusapan natin, baka ho magkasalubong yung mga hindi ho nagkakaunawaan dahil gusto hong habulin yung blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ma'am. Kasi parang walang magiging saysay yung Ramadan. Lumabas yung Ramadan, tinuruan tayo ng Ramadan na magmahalan at magbigayan at linisin ang ating mga puso, and then pagkatapos ng Ramadan babalik na naman tayo sa parang wala. So parang nakakalungkot yung kapatid. Parang walang epekto yung ating naging sakripisyo during the Ramadan, yung training natin. Sheikh, dahil nabanggit niyo po yung pagbibigayan during Eid al-Fitr, naalala ko po yung Zakatul Fitr. Hanggang kailan po pwedeng maibigay itong Zakatul Fitr na ito? Yes po. Maganda na tanong mo, ma'am. Ang the last na time na pwedeng at ma-counted ang Zakatul Fitr, pag ibinigay mo yan before Salatul Eid, before prayer ng Eid. Okay. So kapag nakatayo na yung imam doon sa Eid, sa kanyang pagpapray, ay hindi na yan matatawag na Zakatul Fitr. Kapag ibinigay mo yan, sadaka na lang siya. So parang kawang-gawa, hindi na siya Zakatul Fitr. So na-miss mo yung zakat mo kung yun yung case. Yes, clarification dun sa Zakatul Fitr. Sino po ang anong tawag dito? Required magbigay dapat required magbigay ng Zakatul Fitr. Sino yung magbibigay? Yes. As per Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang saying, sa hadith na authentic, ang magbibigay ng Zakatul Fitr ay lahat ng Muslim, babae man, lalaki man, maliit man, matanda man o bata, at kahit alipin ay inuobliga na magbigay ng Zakatul Fitr. So lahat ay kailangan magbigay ng Zakatul Fitr. Yun ay sa abot na kanyang makakayanan kasi hindi naman pinipilit yung wala na talagang kakayanan. La ikrah hafidin, mismo si Allah subhanahu wa ta'ala sabi, walang sapilitan sa pananampalatayang Islam. Kung talaga, at alam naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nagpapalusot, talagang wala kang kakayanan, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, that's right. So hindi ho pwede yung mangutang ka pa para lang ibigay mo as Zakatul Fitr. No, kasi gumagawa ka ng problema sa sarili mo, na which is hindi naman hindi ka inutusan ng Islam na isa katuparan mo isang gawing pananampalataya na magkautang ka naman sa kapwa mo tao. Sino pa man dyan? Totoo po. Okay. At dahil naitanong ni Kabalay na Ria, yung dapat na magbigay, sino naman po ang dapat na bigyan? At ano ang ibibigay sa kanila? Ng Zakatul Fitr. Okay.
Ang tatanggap naman ay yung mga taong mga pulubi, yung mga miskin. When we say pulubi or miskin, nung kapanahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi may dalawang klase kasi yung pulubi. Sa Islam, may fakir, may miskin. Yung fakir, yung makakain siya ngayon, hindi na niya alam kung ano yung makakain niya mamaya. Yun yung fakir. At ang Muslim naman, makakakain siya sa umaga, alam pa niya kung ano yung makakain niya sa tanghalian at saka doon sa hapunan. Hanggang sa pangalawang araw. Yes, oo. So itong dalawang klase na ito ng mga pulubi, yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na beneficiaries nung Zakatul Fitr na ito. At ang ibinibigay, kung ano yung kinakain natin. Sa atin dito sa Bangsamoro, ang kinakain natin ay bigas. So ito yung ibibigay natin, yung bigas. Hindi palay. Kasi meron ako narinig na ang ibibigay ay palay. Sabi ko hindi, kasi ang kinakain natin yung bigas, hindi yung palay yung kinakain natin. Hindi yung palay yung kinakain natin. Why? Sheikh, nako, ito yung and dito trending. naman, ma'am, speaking ng yung amount or pera ang bilang panghalil doon sa bigas na ito. Yes, in cash. Yung mismong Darul Ifta ay nagpalabas ng religious guidelines na ang sinabi niyang ibibigay ay yung bigas mismo. Pero may mga kakataon, some cases na ang nakikita ng pinakamainam at pinakakailangan na ibigay yung pera. So it is permissible naman at pinapayagan naman ito. So tinitingnan na lang kasi sa bigas, 2.5 kilograms ang equivalent ng ibibigay na Zakatul Fitr ng bawat isang mananampalatayang Muslim. So kung gawin mo itong in cash, so titingnan mo kung ano yung bigas na kinakain mo, magkano yung presyo ng 2.5. So yun yung ibibigay. Pero in origin o di kayo fil asl, ang pinakamainam at ang sunnah na ibigay mo sa Zakatul Fitr kung ano yung kinakain natin. Ayun. Okay. Sheikh, para ho dito sa ating usapin na ito, mas makabubuti siguro, sir, na sobrahan mo na kaysa magkulang yung ibigay mo. Ang nakikita ko si Ria. Okay. Let's wait for sir. Okay, yes po, ma'am. Alhamdulillah, nandito naman siya, bumalik na naman. Ayan, mashallah. So sir, actually, nung pagkawala niyo po, mayroon akong tanong. Tawag dito. Yes po. Nakalimutan ko tuloy yun. Okay. Yung tanong ko, sir, is, ano nga tanong ko? Nawala rin sa akin. Kaya, Hamsi. Ano yung tanong ko, Hamsi? Wait lang, sir, ha? Okay. Pati ang ating host, nawala yung ating ano. Okay. Hindi pa tanong, sir. Hindi pa tanong. Parang point of view sa pagbibigay ho natin ng Zakatul Fitr. Instead na magkulang ho yung amount na ibibigay natin, mas okay po na sobrahan na lang natin. Kunyari, sir, kinakain natin is... Yes, ma'am. Yun naman ang pinakamainam. Jasmine yun rice. Yun naman pinakamainam. Yes. Ang pinakamainam, yung susubra kaysa magkulang. Totoo po. Correct. Yes, yun ang pinakamainam. Sabi nga sa ihtiyat, ibig sabihin ng ihtiyat, dadagdagan mo para ma-assure mo na kumbaga umabot ka doon sa pinaka-minimum. Sheikh, so, ano po yung pinaka-dahilan, no, ng pagbibigay natin ng Zakatul Fitr? Doon sa mismong binanggit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang authentic na hadith, tuhratul lis-sa'imi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matun lil-masakin. So dalawa yung wisdom or dahilan kung bakit inobliga yung mga mananampalatayang Muslim na magbigay ng Zakatul Fitr. Una doon ay bilang panlinis or pang-cleanse sa ating nagawang mga pagkakamali, maaring hindi natin namalayan habang tayo nagpa-fasting, ay nakapagsabi tayo ng hindi tugma, nakapagsabi tayo ng masama, nakapaglibak tayo ng kapwa natin, or ano pa man dyan ng mga nasabi natin na hindi tama or hindi tugma or hindi ka giliw-giliw sa kay Allah subhanahu wa ta'ala o kahit pa man sa kapwa natin tao. So ito ay ginagawang bilang panlinis doon sa mga pagkakamali na yon na nagagawa natin habang tayo nagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. At ang pangalawa, tu'matul lil masakin ay bilang tulong doon sa mga walang-wala, doon sa mga pulubi na alam natin yung Eid ay happy time. Kumbaga ay celebrations. Yes, kumbaga yung occasion na ito na nagsasaya tayo. So yung mga taong walang-wala, hindi sila makakapagsaya dahil kahit yung isaing ay wala. So para hindi na nila poproblemahin kung ano yung makain nila sa araw na yon, isa doon ay bigyan sila ng Zakatul Fitr para hindi na
hindi na nila isipin at makasama natin at makasali sila doon sa pagsiselebrate ng Eid. Hindi na nila po problemahin at hindi na sila kumbaga magbanat pa ng buto para maghanap ng makain sa araw na yun dahil ay nabibigyan at napoprovide sa kanila. Nako. Sheikh, napakaganda po. Napakaganda ng mga kadahilanan kung bakit tayo nagbibigay ng Zakatul Fitr. Masya Allah, alhamdulillah. Dahil nalalaman natin ang ganito mga impormasyon, nakakaantig ng puso yung mga ganitong mga kadahilanan kung bakit tayo nagbibigay ng Zakatul Fitr. Okay, Sheikh, maliban ho sa mga nabanggit nyo kanina, baka mayroon pa kayong gustong idagdag no mga proper ways on how to celebrate Eid al-Fitr, yung ating pagbibisitahan, aside from yung pagkasambayang natin, pagbisita at pagbibigayan, pagpapatawaran, meron pa ho ba? Yes, marami po. Actually doon, pero ang iba dito kasi ay ginagawa natin habang before na isasagawa natin yung Salatul Eid, and iba doon na mga etiquette ay while we are performing yung Salatul Eid. Halimbawa doon, sabihin na lang natin kahit natapos na para at least ay baka ma-practice natin by next year inshallah. Yes po. Yes. Isa na doon halimbawa pag dumating yung Eid ay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang ginagawa bago siya pumunta doon sa musalla, ibig sabihin doon isasagawa at isasakatuparan yung Salatul Eid. Bago siya pumunta doon ay kumakain muna siya ng tamar or kumakain muna siya. So yun yung sunnah, bago ka pumunta doon mag-perform ng Eid ay kakain ka muna. Pangalawa ay ang isusuot niya yung pinakamagarang kasuotan. Hindi yung parang pasimple-simple lang. At ang sabi mo, nagsasala lang naman ako kahit ano na yung isusuot ko. No, this is Eid. And once in a year ito. So kailangan piliin mo yung pinakamagarang damit mo at yun ang isuot mo. Isa pa doon yung paliligo or paglinis. Hindi yung hindi naman ako mabaho, wala naman akong amoy. So okay na ito. No, isa sa mga practice ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maliligo at maglilinis siya sa araw na ito. Isa pa sa mga ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he performing Salatul Eid ay lumalakad siya papunta doon sa area na doon sinasagawa yung Salatul Eid. Lumalakad siya, hindi siya sumasakay. Yun ay kung malapit, pero kung malayo naman kailangan sumakay siya. Yes, correct. Okay. Pero kapag malapit lang yung musalla na doon isasagawa yung Salatul Eid, so maglakad dahil yun ang sunnah. Walking so distance. Ang sunnah doon, dadaan ka sa let us say 100, tapos pagbalik mo, dadaan ka naman sa ibang daan. Dahil yun ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, naitanong ng mga scholars ng Islam, so bakit yun? Dadaan ka sa 100 papunta doon at pagbalik naman 100 naman. Isa na doon na pinaka-wisdom doon na ibahin yung kumbaga ruta mo sa papunta at pagbalik ay dahil doon sa pagpunta mo, yung mga taong madadaanan mo, pwede kang magsalam sa kanila dahil yung sunnah, pwede kang matulungan doon at may matulong sa kanila, ay magpapagi ka ng tulong. Tapos dadaan ka naman doon sa ibang daan, ibang tao naman yung masalam mo, ibang tao naman mabati mo ng Eid Mubarak. Yes po, ma'am. There you go. So napakagaling po, sir, yung mga nabanggit niyo sa amin. Naku, napakaswerte namin ngayon, sir. Okay, with this episode natin dahil nalaman namin ito mga impormasyong ito na ibabahagi rin ho natin sa ating kapwa Muslim. Ayan, pagkain ng tamar, pag susuot ng ating magarang damit, pinakamagarang damit natin. Of course, maligo ho tayo and then maglalakad kung walking distance lang yung musalla according to our guest speaker. At syempre, kung pupunta tayo 100, pagbalik natin, uwi tayo, ibang daan naman ang ating tahakin. Nako, mashallah. Yun po lahat, Sheikh, ay well noted namin at ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Kabalay na rin, do you have some more questions? Wala na, okay? At dahil po dyan, Sheikh, amin hong inihiling ang inyong panghuling mensahe para ho sa ating mga taga-subaybay ng ating programa para ho mas ma-enlighten pa sila at mas maging inspired ho ngayong Eid, ngayong taon. Yes po, ma'am. Bilang departing message natin siguro, ay panawagan natin sa ating mga sarili, lahat tayong mga Bangsamoro, lalong-lalo dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ay siguro kailangan nating isa katuparan at isa buhay
at i-practical sa araw-araw nating pamumuhay kung ano yung mga mabubuting na ituro sa atin ng buwan ng Ramadan. Hindi lang lumagpas at hindi lang umalis at natapos ang buwan ng Ramadan na wala tayong napala, wala tayong nakuha. Lahat ng mabubuting gawain na nakuha natin doon, ito yung pagkakataon, ito yung field ngayon pagkatapos ng Eid, pagkatapos ng Ramadan, itong Eid na ito, at hanggang abot naman yung next na Ramadan, ito yung field na ipakita natin kung ano yung mga mabubuting nakuha at pag-aralan natin sa buwan ng Ramadan. Isa na dito siguro yung pagmamahalan at pagtutulungan natin at yung pagkakaisa natin. So paigtingin natin ito nung buwan ng Ramadan, tayo lahat ay nag-umpisa sa isang araw, nagsusuhor tayo sa the same time, nagbe-break tayo ng fasting sa the same time, and nagsasala tayo ng tarawih, ng tahajjud, sama-sama tayo. Ito lahat ay tinuro sa atin ng Ramadan. So, ngayong lumabas yung Ramadan, kailangan nating isakatuparan at isagawa yung mga essence na yun ng aral ng buwan ng Ramadan. So, ito'y pagpapatunay kung may sagawa natin at may sakatuparan natin ito, ay pagpapatunay na talagang nakakuha tayo ng kabutihan at naturuan tayo ng buwan ng Ramadan. At muli, ma'am, mula po sa Mufti ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, pinapaabot namin sa lahat ang Eid Mubarak for this year, 1445-2024. Eid Mubarak sa lahat ng mga Bangsamoro. Sana at panalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na magamit natin ang Eid na ito sa kanyang mga kabutihan at mga gawaing pananampalataya. At sana panalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipaabot pa sa atin ang coming Ramadan and yung mga comings pa na buwan ng Ramadan po. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran. Maraming salamat po sa inyo, Sheikh Abdul Kahar Musa, sa pagbabahagi ho ng mga napakagandang impormasyon sa amin kung paano ho natin ipagdiriwang ano ang dapat natin gawin during Eid al-Fitr and even before Eid al-Fitr. Yun ho ang ibinahagi sa atin ng ating guest speaker ngayong araw na ito. Eid Mubarak again sa inyo, sir, at sa inyong minamahal na pamilya at sa lahat ho ng ating kabangsamoro at ng ating kapwa-tao sa buong mundo. Ayan. At dahil po dyan, we are now done with our MHS Discusses. Hopefully, sa ating mga susunod na episodes ng ating programa, kung meron tayong pag-uusapan na tulad nito, makapiling natin si sir ng live dito ho sa station, inshallah. Okay, Kabalay na Ria, tayo ay dadako na sa huling bahagi ng ating programa at yan ay ang ating KKK. Ano nga ba ang ating Magic 3 questions ngayong araw na ito? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ang ating unang tanong ay sa lahat ng mga pwedeng i-celebrate or practice ngayong Eid sa religiously na tugma, magbigay lamang ng isa. Sa dami-dami na. So, whether soon naman siya or obligatory, magbigay lamang ng isa. Isa lang? Yes. Sa dami lang sinabi ng ating guest speaker, isa lang po hinihingi ni Ria. Yes. Okay. And second question, nabanggit po ni Sheikh kung sino-sino ang mga fard, kung sino-sino ang mga, kung sino ang mga pwedeng magbigay ng zakatul fitr. So, magbigay lamang ng isa. So, isang eligibility ng pagbigay ng zakatul fitr. Sino ba ang dapat magbigay ng zakatul fitr? Yes, okay, ikatlo. And ikatlong question, nabanggit ni Sheikh na pwede po tayong mag-donate ng mga specific na bagay para sa zakatul fitr. Ibigay lamang kung ano po yung mismong zakat na yun. So, kung was it hindi ko pa ganito na. Kung bigas gaano karami na bigas at kung pera magkano? Ayun. So, either or dun sa dalawa. Para sa ating zakatul fitr. Para sa zakatul fitr. Gaano karami, no? Yes. So, ulit, first question, magbigay ng isang practice na ino-observe natin sa Eid, bahala na kung soon naman siya or fard. Second question, magbigay ng isang qualification or eligibility para magbigay ng
ng Zakatul Fitr. And the third question, magbigay ng isang example ng Zakatul Fitr. Well, kung bigas man siya, magkano na bigas, at kung pera man siya, magkano na pera. Ayun. So, there you go. At ang kanilang numerong iti-text, Kabalay na Ri? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, ang numerong 0955-799-4778 para sa 100 peso load. Paalala lang po na nasa holiday season po tayo, so medyo matagalan nga talaga. Kung either matagalan or agad-agad ninyong marireceive ang inyong load. At malaman lang. Yes. Dahil nag-celebrate pa ho ng kaniyang Eid si Kabalay na Ria. Okay, during that time. At text na po ng inyong mga tamang sagot. Bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw na ito, ibahagi ko na rin ang aking narinig kanina doon ho sa radio program ng ating kapwa information officer at kanilang guest speaker, yung pagsambayang ng Eidul Fitr, dapat kumpletuhin natin from the dalawang raka'a, pati yung usyatan, ang tawag dyan sa Arabic, Kutba? Kutba, yes. Yun yung pangkumpleto ho natin. Parang sa Friday ating, prayer, good. Oo. Yun yung dalawang raka'a, yung kutba. Tama yan, Kabalay na Ria. Tapusin ho natin yun. Huwag ho tayong aalis pagkaraan ng nung dalawang raka'a. Dahil incomplete po ang ating magiging sambayang dati. So next year, next year, para sa mga magsambayang ng Eidul Fitr, next year, keep in mind. Keep in mind, ha? Tandaan Eid natin. Mubarak. Eid Mubarak again. At dahil dyan, tayo ho ay kailangan na magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito. Again and again and again, Eid Mubarak ho sa ating lahat. Sana ho ay mas maraming makarinig ng ating pagbati ngayong Eidul Fitr. At tayo ho ay nagpapaalam na sa ngalan ho ng ating ministro sa MHSD. Walang iba ho kung hindi si Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria bint Imran Muhammad, at ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasama sa ICS Technical Side, Sir Alman Saresugo, Sir Dato na si Daud, at sa ating intern na si Dars, and sa ating kasama sa technical side ng DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At sa ngalan ng ating guest speaker ngayong araw na ito, Sheikh Abdul Kahar Musa, ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah, na lagi po nga nagpapaalala sa atin at nag-i-encourage sa bawat isa na gawin natin ang ating bawat gawain ng taglay sa ating kaisipan at ating damdamin, ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na, at palagi pa rin ho nagsasabi, wait lang muna bago yung sasabi natin. Babati ho kami sabay-sabay ng Eid Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa